Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Sige po, tayo po ay umupo na sa ating mga upuan para makapag-start na tayo sa ating pananambahan ngayong umaga. Bilang panimula po, inanyaan ko po ang bawat isa na makipagbukas sa akin. Kung may dala po kayong Bible, sa Exodus chapter 15, verse 2. Exodus chapter 15, verse 2. Kung nakita na po natin, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Ang sabi po dito sa verse 2, "The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. He is my God, and I will praise Him. My Father's God, and I will exalt Him." Purihin po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, once again, we thank you for this morning na binigay mo sa amin. Salamat sa pagkakataon na naman na makapagpuri kami ng sama-sama sa iyong iglesia, Father God. Dalangin ko po sa inyo na kayo ang patuloy na manguna at mag-lead sa bawat isa ngayong umaga, Father God. We pray, or I pray, Father God, na buksan mo ang aming mga puso, ang aming mga isip ngayong umaga, upang anuman ang marinig namin, anuman ang mensahe na ihatid mo sa amin ay ma-absorb namin ito, Father God. Patuloy kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng pagkakasala na nagagawa namin. Sinasadya man ito, Father God, or hindi sinasadya. Alam po namin na kayo ang mas may nakakakilala sa amin, Father God. Patuloy kaming nagpapakumbaba sa inyo, sa inyong banal na harapan, O Lord. Nawa ngayong araw na ito, katagpuin mo kaming karapat-dapat na nagpupuri at nagsasamba sa inyo, Father God. Patuloy mong mukin ang bawat isa. Patuloy mong gamitin ang buhay namin, Father God, para sa inyong kalwalhatian, Lord God. Salamat sa buhay na ito na binigay mo sa bawat isa, Father. Dalangin ko po sa inyo ang mga kapatid pa din namin na hindi pa, or mga papunta pa lang dito, Father God. Nawa kayo ang mag-ingat sa kanila. Kayo ang magbigay ng protection kung paano mo kami dinala dito sa iyong iglesia ng safe and sound, Father God. Patuloy ka lang naming pupurihin sa aming mga buhay. Patuloy naming itataas ang pangalan mo, Father God. Ito lamang ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning po. This time, I ask everyone to meditate on this song na maging desire po ng ating mga puso is to honor God, to give praise and worship to our Lord Jesus. This is my desire to
puso ito is to give honor to you, to give our heart to you, Panginoon, na ang iyong kalooban ang mangyari sa aming mga buhay. Na malaman namin at makita, Panginoon, na kung ano po ang inyong kalooban sa amin. Lord, patuloy na ikaw ang itataas namin at pupurihin sa umagang ito. Po ang dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga po at isang malamig na umaga sa bawat isa. So, inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Patuloy po nating awitan ng ating Panginoon ng ating buong kalakasan at ng ating buong buhay. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord.
Diyos na buhay. Patuloy, Panginoon, na itataas namin ang iyong pangalan sa umagang ito. Tunay nga, na kahit anumang sitwasyon mayroon tayo, kahit ano na mayroon sa ating buhay, gaano man kaliit, gaano man kalaki, we can give, we can offer ang lahat ng ito sa ating Panginoon. Can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? I'll give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything when it's all I have to offer. And it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Use me today, I know you can. Lord, I surrender to your plan. Well, you made this heart, and you made these hands. Take me and use me as I am. When it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. Little becomes a lot when it's in your hands. Take me and make me more like you. Well, it may not seem like much, but with the Master's touch, I know that I'll be more like you. Let's sing two hands, one heart. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. One more time. Two hands, one heart, one life to offer you. Two hands, one heart, that's what I give to you. That's what I give to you. That's what I give to Father God, our hands, our heart, at ang buhay namin ito, Panginoon, ay sa inyo lamang po namin iaalay because you deserve everything with all our have. Salamat, Panginoon, sa reminder ng awitin na ito na gaano man kaliit, gaano kalaki, Panginoon, ang aming maibibigay sa inyo. Kung ibibigay namin ito, offer namin with all of our hearts. Panginoon, magagamit po kami sa inyo.
pray, Panginoon, na sa aming mga skills, mga talents, Panginoon, meron kaming puso, Panginoon, na magpagpagamit upang makatulong kami sa pagpapalago ng iglesia ito. That through these talents, these skills, Panginoon, we can reach to other people. Na kami, Panginoon, maramdaman namin ang joy ng naglilingkod sa inyo. Salamat sa pribilehiyong ito na binigay mo, Panginoon, na kami ay maglingkod sa inyo. May you give us the joy in serving. I pray, Lord, na mag-speak ang aming ito sa bawat isa. Patuloy na ikaw lamang ang aming itataas. I-glorify at dadakilain, i-honor, Panginoon, sa aming mga buhay. We will lift your name on high. And all this I ask in Jesus' name we pray. Amen. Para naman po sa ating pagko-collect ng tithes and offering or pagbabalik ng mga pagpapala na receive natin, tatawag po ako ng mga singles para mag-collect at pangungunahan po tayo ni Brother Ezekiel Malyari para sa offeratory. Mag-pray po tayo. Lord, salamat po muli sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin para kami muling makapagbalik ng papurit pasasalamat sa inyo. Salamat po sa nagdaang week na kami patuloy na pinrotektahan ninyo at ginabayan. Salamat po sa patuloy na pag-bless niyo sa aming buhay. And salamat din po sa mga kanya-kanyang trabaho na binigay niyo po sa amin para kami patuloy na makapagtrabaho at kumita at makapagbigay ng glory sa inyo, Panginoon. Patuloy may gamit namin ang mga trabaho namin sa ikalalago ng inyong bahay-sambahan at sa inyong mga ministry dito pa po sa mundong ito, Panginoon. At salamat din po sa tithes and offering na ibinigay ninyo sa amin, and naway may gamit po ito sa ikalalago ng inyong bahay-sambahan. At
patuloy kayo lamang po ay may glorify namin sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa lahat, and in Jesus' name we pray. Amen. Para po sa mensahe na ating maririnig ngayong umaga, which is entitled Facing the Year 2025. Ang mensahe po ay makikita sa Book of Matthew, chapter 11, verse 1 to 6. Sa Matthew chapter 11, verses 1 to 6. Sige po, kung nakita na po natin, sabay-sabay po nating basahin ito. Verse 1, after Jesus had finished instructing his 12 disciples, he went on from there to teach and preach in the towns of Galilee. When John heard in prison what Christ was doing, he sent his disciples to ask him, are you the one who was to come, or should we expect someone else? Jesus replied, go back and report to John what you hear and see. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cured, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor. Blessed is the man who does not fall away on account of me. Purihin po ang salita ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras po na ito, kami po ay lumalapit sa inyong banal na harapan, Panginoon. Nagsusumamo at nagpupuri, Panginoon, sa nakaraang linggo na iyong pinaranas sa amin, sa mga pagpapalang iyong pinatatamasa sa amin, Panginoon, at sa mga lessons na inyong itinuturo po sa amin, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, aking dalangin na ihanda niyo po ang aming mga sarili upang sa aming pakikinig mamaya sa iyong anak na gagamitin, Panginoon, ay maging handa kami, Panginoon, na matutunan ang anuman ang nakahanda ngayon, Panginoon. Gayon din naman, Panginoon, sa iyong anak na gagamitin, langisan niyo po ang kanyang mga labi nang sa gayon, maging pagpapala po ito sa mga makikinig, Panginoon. Lord, dalangin ko din po na sa mga church activities po namin, Panginoon, nawa, Panginoon, sa mga ministries at sa mga Sunday schools at sa mga iba pang aktibidades, Panginoon, nawa, Panginoon, kayo ang siyang laging nangunguna dito na kung saan, Panginoon, kayo ang nakikilala, Panginoon, ng lubusan at hindi ang aming mga pangkasariling kapakanan, Panginoon. Gayon din naman, Panginoon, sa oras nito, aming dalangin ang mga kapatid namin na sa banig ng karamdaman, Panginoon. Lord, tulungan niyo po silang makakope with sa kanilang mga sakit, Panginoon, and nawa, Panginoon, punta po sila sa magandang kalagayan, Panginoon, sa kabalikat ng kanilang kapagkasakaitan, Panginoon. Gayon din naman, Panginoon, sa aming mga kapatid or sa aming mga kanya-kanyang trabaho at sa mga kapatid namin maaaring naghahanap ng trabaho, Panginoon. Lord, now, Panginoon, sa iyong gabay, Panginoon, maayos naming nagagawa at maayos kami kasalamuha, Panginoon, sa aming work, and gayon din naman, Panginoon, sa mga nais maghanap po ng work, Panginoon. And likewise, Panginoon, sa ang association, Panginoon, ang Class BC, Panginoon, now, Panginoon, pagpalain niyo po ito nang sa gayon, marami pa pong maabot na tao at maging pagpapala ito sa iba, Panginoon. Gayon din po ang daughter churches ng Solid Foundation Baptist Church. Nawa, Panginoon, na kung saan nagkakaroon din sila ng mga kanya-kanyang services today. Nawa, Panginoon,
maging daluyan lagi ng pagpapala ang mga simbahang ito, Panginoon, sa mga tao, Panginoon. Lord, gayon din po sa bansang Pilipinas, Panginoon, dalangin namin ang mga leaders na nangunguna dito, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng tamang pag-iisip or matiwasay na kaisipan, Panginoon, na kung saan they govern our country, Panginoon, accordingly, Panginoon. And likewise, Panginoon, sa the rest ng pagpupuri at sa aming worship service today, Panginoon, Panginoon, laging maging daluyan ng pagpapala ang aming mga kapatid na nakakasalamuha muli, or gayon din, Panginoon, sa aming mga bisita today, Panginoon, maging oportunidad ito, Panginoon, na kung saan maabot namin sila at maging pagpapala kami sa kanila. Sa iyo ang pinakamataas na papurit pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po. Ba't para malungkot kayo? Malamig, no? Napakaginaw ngayon. Hindi ko alam, pero parang mas malakas yung mga aircon natin. Maginaw siya. Malaking karangalan po para sa akin bilang inyong punong lingkod na ipakilala ang ating tagapagsalita. Bagamat hindi po siya tinuturing na bisita ng church dahil sa marami sa mga kapatid, lalo na sa ating mga leaders, ay naging bahagi siya ng kanilang buhay pananampalataya. Kabarkada niya po. Bagamat sabi ng iba ay retired na siya, pero hulaan nyo yung mga hindi masyadong makikakilala sa kanya, hulaan ninyo ang ating speaker kung ilang taon na siya. At palagay ko mamamali kayo. Subukan nyo lang, hulaan ninyo kung ilang taon na siya at sabihin nyo sa akin mamaya. Yung makakatama, yung almusal ko, bibigay ko na sa inyo. Palagay ko walang makakatama sa inyo. Siya po ay retired na sa full-time ministry. Sa full-time pastoral ministry sa kanyang pinagpastorang church ng maraming taon doon sa Amerika. Pero sabi nga ng mga manggagawa, lalo na yung mga matapat sa paglilingkod, ay wala naman talagang tuluyang nagre-retire. Sa full-time ministry kasi, sa pastoral ministry, may mga bagay na minsan physically ay nahihiya ka na sa mga kapatid dahil hindi mo na nagagawa yung ilan dahil sa iyong kalagayang pisikal. Pero yung paglilingkod sa iba't ibang aspeto, wala pong nagre-retire doon. Sa kasalukuyan, siya ang nagsisilbing director ng Jesus the Christ Grace Mission International. Siya rin ay regular na tagapangaral sa East Bay Baptist Church, sa New Covenant Baptist Church, at sa Indonesian Evangelical Church, English Worship. Palagay ko hindi man siya marunong magsalita ng, ano ba yung salita po ng mga Indonesian? Indonesian language. Hindi siya marunong siguro. Pero ang maganda, marunong po siyang magtagalog. At kahit matagal na sa Amerika, biyasaya pamuring Kapampangan. Dahil yung dugo niya talaga, medyo na-Americanize lang yung apelyido niya, pero Pilipinong-Pilipino po yung ating kapatid na maririnig nating magdadala ng mensahe. Sa kasalukuyan, siya ang church administrator ng Trinity Baptist Church. Hindi po yung dito sa Pambyabas, no. Sa California po lahat yung mga church na aking binanggit. Kasama niya na dumating kanina, ang pinakamaganda sa lahat ng babae para sa kanya. Yan, siyempre, yung kanyang wife. Nag-iisang wife ni Pastor Joe, si Ate Nimpa. Pwede pong tumayo para makilala po kayo ng mga kapatid. At equally beautiful, yan, yung kanyang younger sister, kapatid ni Ate Nimpa, si Ate Nina, kasama ding dumating nila mula sa US. Siya yung mama ni Sister Yam, no? Tama po. Hindi ko makalimutan yung name niya nung pinagpipray natin yung building na ito. Isa po si Sister Yam na tumulong, na naging kabahagi doon sa iniipon nating mga pledges noon. Kaya bago lang ako sa church noon, pero hindi ko makalimutan si Sister Yam. Yan.
ang ating pastor na maglilingkod ngayong umaga. At I'm sure may bibless tayo ng Panginoon. Wala po ako yung tinutukoy kung hindi si Pastor Joe Garfield. Tatayo po siya at maglilingkod sa atin mamaya pagkatapos ng choir na maghahandog ng tanging bilang para sa Panginoon at sa ating lahat.
Palakpakan talang Pasibaya. Hindi ka palang choir director dan eh. Nakakalingman ko. Takuswelo kung may karandam. Kumusta net? Ne, nino mo kaya ako ne, o ba't akong preacher eh, ne. Ya, pupuryan ke po yung ginukeng maragula pribileyo. Saka pasalamatan ke po yung pastor Yuling. Kinontak ke through messenger ne. Sabi ko manyari ko mag-preach kayong 12 ako. Without any hesitation, no problem. Ano? Winelcome na ako po with open arms again. Salamat po, Pastor. May nagyaya pong 50 years, Mrs. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Biro yo, over 50 years, ne? Siguro magyari kaya pa another 10 years. Pumbisa ako sinigang sagrado makaluto. For 55 years po, malinis ang underwear ko. Binyan po ng ginuka na ako, yung asawa ko. Ulan ng ginu talagang balumi na magluat kepa. Magluat kepa. Retired na ako po kayong pastoring, pero I miss ko yung pastoring. Bala mo mila ko ako identity niyang nag-retire ko. Kasi all the time, ako sanda akong pastor. Yan, wala na akong kongregasyon. Bala mo itang, ko na balo nung nano ko yan eh. Pero mag-preach ko pa rin po every Sunday. In totoo na, I actually preach more now than before. Kasi baka lang manimbita yan eh. Pero nang kaya, preach ko, preach kaya naman ka rin. Masyadong mapagal. Ako po makatutok kaya rin problema da rin tao. Medyo masanting po. Sabi niyo po ni Mrs., nakamagpastor na yan. Yung Holy Spirit, sinabi naman na balamating metong pang opportunity ekbalo ng kapilan. Pero open po ako dyan. Meron pa po akong desire. Medyo malakas pa rin naman ako ng konti. Tsaka patuloy pa rin ang aking pag-aaral. Pinasasalamatan ko rin po ang Panginoon kay Engineer Ray Malyari. Nagawa po yung bahay dyan sa may Sacobia dahil sa pagmamahal niya kay Lord. So, I would like to say a prayer before I start. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na pwede namin kayong pagsilbihan. Ang dalangin ko po sana ay mahitayo namin ang iyong pangalan through the preaching of your word. Again, we ask for cleansing from sins committed. You said in 1 John 1:9, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and purify us from all unrighteousness. In Christ's name we pray. Amen. Hindi po ba may mga mayaman at may mga medyo kawawa naman ng konti, pero mga buhay parang hindi parehas. Nung Christmas po, ang dami kong natanggap na regalo. Pero yung mga iba, lalo na sa lugar na Africa, hindi nga sila makabili ng fresh water. Pero sagana po tayo sa mga ibang bagay.
Pwede po tayong kumain sa Jollibee. Pwede kami magpunta sa mga sushi restaurants. Ang paborito ko yung sashimi. Pero yung mga ibang tao, nahihirapan po sila. So, saan ba yung equality? Saan ba si Lord? Yung mga iba may trabaho. Yung mga iba walang trabaho. So, as I work on the passage po, ang nakikita ko parang pinahintulutan ni Lord mga bagay na yan. Kasi po, alam natin na He continues to uphold ang kanyang creation. Alam po natin, ang sabi ng kasulatan na He is in control of everything, hindi po ba? Tama po ba? So, dito po sa passage na nakita ko, parang yun ang sitwasyon ni John the Baptist. Di nakakulong siya, no? Habang nakakulong siya, yung mga lepers, they were being cleansed. Yung mga bulag, nakakakita sila. Yung mga lumpo, nakakalakad sila. Pero siya, nandun siya sa kulungan. So malaki po yung contrast, ano? Nakakulong po siya dahil sa preaching of the gospel. So, it is no longer business as usual. Hindi na po siya makaligo ng katulad ng dati. Tama? Hindi siya makalakad katulad ng dati. At saka yung kondisyon po ng prison cell niya ay unbearable po. Yung dumi po is unbearable. At saka yung prison cell po niya ay malamig. At ang pangkain, kung minsan madumi. So again, it's no longer business as usual. Ano po? During this time po, during this difficult time po, merong isang bagay na nakikita natin sa passage na ito, nawalan po siya ng pasensya. Ang sabi po sa Matthew 11:3, are you the coming one or do we look for another? So, nangyayari po, habang nasa kulungan siya, in-expect niya ang Panginoon Jesus na bisitahin siya or deliver him from the situation. Pero hindi man po nagbisita ang Panginoon Jesus. It came to the point po, parang nawalan na siya ng pasensya. Ang tanong po niya, ikaw ba ang hinihintay namin o maghihintay pa kami ng iba? Hindi po siya binisita ng Panginoon habang nasa kulungan siya. Busy po ang Panginoon preaching the word and healing the people who were sick. Hindi po ba tayo may breaking point? Amen? Tama po ba? Kung minsan po may pinahintulutan ng Panginoon at darating yung point parang mag-i-snap na tayo. Lahat po tayo ay may breaking point. Yung mga iba, pwede silang makatagal ng 1 linggo. Yung mga iba, siguro 2 linggo. O yung isa, 1 buwan. Yung mga iba, 1 taon. Pero yung mga iba, first round, knockout na sila. Di po ba? So ano po ang mga sitwasyon nyo ngayong araw na ito? Lahat po tayo may breaking point. Ano po sa Tagalog yung hill? Alam natin yung bundok. Pero yung hill, ano po? Ano po? Nahirapan kayo, no? Tinignan ko parang burol eh. Yung mga tao po,
makita nila yung burol, parang bundok. Pero yung mga iba naman, makita nila yung bundok, parang burol lang. Nasa tingin po natin yan eh. So, lahat po tayo may breaking point. Ewan ko kung ano pong relos ang ginagamit nyo. Kung hindi po automatic, ang ibig sabihin yan, may baterya yan, di po ba? Alam po ninyo, ang mga relos natin, it doesn't matter whether it's a Seiko or Rolex, darating po maglo-low bat. So, if we are arguing the same problem sa bahay, kung parating argument na lang sa bahay, darating po yung point na we would lose our patience. Meron po tayong breaking point. If you are arguing the same subject over and over again, darating po yung point na mag-i-snap tayo. Mawawalan po tayo ng pasensya. Kung hindi po tayo makahanap ng trabaho, di po ba? O kung may problema sa mga anak, may problema sa asawa, maraming problema sa mga kaibigan, darating po ang point na we would lose our patience. Ang sabi ni John, are you the coming one or do we look for another? Ikaw ba ang aming inihintay or mag-iintay pa kami ng iba? Nawalan po siya ng pasensya. In-expect po ni Juan that the Lord Jesus would deliver him from the hands of King Herod. Siguro inisip niya na he will come with a chariot and a sword para i-deliver siya. Pero hindi man po nagbisita ang Panginoon Yesus. At tandaan po ba niyo si Martha and Mary nung nagkasakit si Lazarus, hindi po ba? So, tinawag ang Panginoon Yesus. Anong ginawa ng Panginoon Yesus? Na-delay. Dumating siya on the 4th day. Patay na si Lazarus nung dumating. Ang sabi ni Mary at saka si Martha, had you come, your friend would still be alive. Meron pong kanta na lumabas years ago. Ang sabi, he may be 4 days late, but he's still on time. Amen po ba? Tandaan po natin, ang timing ng Panginoon ay hindi katulad ng timing natin. Ang sabi ng kasulatan, my ways are not your ways, and my thoughts are not your thoughts. Ang timing po ng Panginoon ay iba sa timing natin. Ang pamamaraan ng Panginoon ay iba sa atin. Kung ako po ang tatanungin ninyo, gusto ko ngayon na yung inihin ko, gusto ko ngayon na mangyari. Pero ang Panginoon po, kung minsan, matagal siya. Biro po nyo, nung ipinaramis niya si Abraham na magkaroon siya ng anak, it was not until he was 100 years old. Tagal niya naghintay. Nawalan din siya ng pasensya, di ba? Anong ginawa niya? Nagpunta siya sa plan B. Iniwanan niya yung will ng Panginoon sa kanya. Pero gracious ang Panginoon. So, kapag pinahintulutan po ng Panginoon ng mga bagay na yan, darating po ang point na tayo ay mawawalan pasensya. Okay lang po yan dahil tayo mga tao lamang. So, besides being impatient or losing his patience po, nakikita po natin dito na he started doubting. Dahil sa problema niya, at dahil hindi dumarating ang Panginoon, hindi siya tinutulungan, nagdududa na po siya. Sabi dito, are you the coming one or do we look for another? Yung mga commentaries po ang sabi na he began to doubt
that He is the Messiah. Naalala ko tuloy yung babaeng undecided siya kung mahal siya ng boyfriend niya. So, kumuha siya ng bulaklak at she began pulling the petal. Sabi niya, He loves me. He loves me na. He loves me. He loves me na. Kasi po yung pain, ang pain po does something to our minds. Kapag masakit na talaga, it affects our minds. Hindi po ba si John the Baptist, siya pa nga ang nagbautismo kay Lord, di po ba? Ay, nakita niya yung, ano yun do? Pawi-pawi? Kalapati. Kalapati. Ano yung pawi-pawi? Ano ba yun? Ewan ko saan galing yun. Siguro, Ilocano yun, di ba? So yung kalapati po, hindi pa dumapo sa Panginoon Yesus. At ang sabi niya, He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. And yet, nung dumating po yung problema, when He began to assess the situation, when He began to evaluate the situation, nagiba po, nagduda na siya. Alam po niyo, at least sa akin po, kapag nagdududa na ako, I need to go back po kung anong ginawa ng Panginoon years and years ago. I know I've mentioned po yung testimony ko sa inyo. But I want to say very briefly now, I used to be a drug addict, a drug pusher. And the Lord delivered me from drug addiction, miraculously po. I was addicted for 13 years on marijuana and 7 years on cocaine. And I was separated from my wife during that time. Pero, inil po ako ng Lord. I remember, nasa bathroom po ako ng kapatid ko at sabi ko kay Lord na, alisin po niyo ito sa akin. Instead of taking the drug, I flushed it down to the toilet. That was almost 40 years ago. Nawala po yung desire. He healed me without any rehabilitation. So, kapag nagdududa po ako sa sitwasyon, when things get difficult and yung pain po does something sa aking pag-iisip, I need to go back po. What He did years ago. Binalik po ako sa aking misis. Binigyan po akong privilege to be a pastor. And I know, someday I'll be in heaven. Amen? Tama po ba? Kapag born again ka, hindi po ba? You will be in heaven someday. So, I need to think po, yung mga ginawa niya kahapon, ang ginagawa niya ngayon. Kasi po, kung parati tayo dun sa problema, yung mga pag-iisip natin, mga mata natin, it would affect our emotion. Kasi po, ang sabi nila, yung mga psychologists, whatever we entertain in our minds goes into our emotion, goes into our hearts, and eventually, yun ang magiging behavior natin. Hindi po ba ang sabi ng Panginoon that He is the same God yesterday, today, and tomorrow? He is still the same deliverer yesterday, today, and tomorrow. Alam po natin, nag-iiba ang ating mga anak, nag-iiba ang ating mga kaibigan, nag-iiba ang gobyerno sa Amerika. Mukhang iba na sitwasyon namin doon. Pero ang Panginoon po, hindi siya nag-iiba. It doesn't change Him no matter what the situation is. Kahit ano po ang kalagayan nyo, He is still the same God. He is the God of love, yesterday, today, and tomorrow. Nakikita ko medyo yung mga bata noong parati ako nagpupunta dito, medyo naging dalaga na sila. Nagiba na yung mga itsura nila. Ang gaganda nila ngayon. Ganda sila noon, maganda pa rin sila ngayon. Nag-iiba. Ang weather po, ito malamig ngayon. Pagdating ng April, mainit. Pero ang Panginoon, He never changes.
Si Bongbong Marcos na naman, Marcos na naman. Baka Duterte na naman. Baka Marcos uli. Baka Duterte uli. Pero alam po natin, kahit na mag-iba ang gobyerno, mag-iba ang klima, mag-iba ang sitwasyon, hindi po nag-iiba, Panginoon. He is the God who never changes. So, dahil po sa problema, nakikita po natin na nawalan siya ng pasensya. He began to doubt, at it is implied po that he began to fear. Are you the coming one or do we look for another? In this context po, alam po natin na alam niya si King Herod. Si King Herod po is a murderer. Pinapatay po niya yung mga pumatay sa tatay niya. Murderer. At saka si King Herod po is a womanizer. Noong time na ito, yung kinasasama niyang babae ay si Mary Ann. Yan po ay niece niya. May asawa siya, pero yung kinasasama niya ay yung pamangkin niya. At saka, he lusted for power. Ang ginawa po niya, in-influence niya yung Senado para give him the title of the King of the Jews. So, we sense po, nung nasa kulungan si John the Baptist, nasisense niya na yung buhay niya ay kokonti na lamang. Meron pong fear. So, ang tanong ko po sa inyo, ano po yung mga fears ninyo? Ano po yung mga kinatatakutan ninyo? Meron po akong pinsan sa Los Angeles. I think he's fearful of getting deported. Dumating po yung casing ko, hindi ko sasabihin ng pangalan niya. Sa Amerika, illegal po. Ewan ko paano niya nagawa. Pero, tinuhagan niya ko, nasa Los Angeles na siya. Ang bihira. Ang nangyari po, ganito. Ang nanay, Auntie Neni ko, may sakit na siya noon, nasa convalescent hospital siya. Nung malapit na siyang mamatay, ang sabi niya sa akin, Sep, yun po ang pangalan ko, Sep, ausan may ilitu, na buriking akit. Ilitu po, yun na sabi ko yung pangalan niya. Taga Panikia po dati. Sige, ako mga yun, hindi inawas kay Liton eh. Ako kaya, tinatawagan ka ng si Auntie Nene. Punta ka dito, gusto ka niya makita. Alam po niyo, sabi niya sa akin, sabi niya, hindi pwede. Hindi ako pwedeng maglakbay kasi from Los Angeles hanggang dun sa Oakland, Berkeley, California, marami pong checkpoints. Marami mga immigration officers. So, ang ginagawa po nila is they check yung mga nagmamaneho. Ang totoo, ang sabi niya, dito kapag nagtatrabaho ako, hindi ako nagbabas kasi yung mga immigration officers, kung minsan, papanik sila sa bus and they would begin to ask for IDs. Alam po, nag-iba na yung gobyerno sa Amerika. Si Donald Trump, hanapin. Kasi may record po sila eh. Alam po nila kung kailan nag-enter ang pinsan ko sa Amerika. Pero po siyang record. Alam po nila. At alam din po nila na hindi siya umuwi. Wala pong record. Hindi katulad ni Alice Go. Hindi ko pa alam kung paano niya nagawa. Believe ako. Pero hindi po si Alice Go. Ang pinsan ko. So, meron po siyang fear. Lahat po tayo may fear. Hindi po ba? Ang sitwasyon namin sa Amerika, although ako ay
Nung pinanganak po ako dito sa Mabalacat, American citizen na ako dahil ang tatay ko was a U.S. citizen. Nag-serve po siya sa U.S. Army during the war. So wala po akong naturalization paper. Kaya hindi ako pwedeng mag-dual eh. Buti nga si Nina, dual na siya. Ako, nagpunta ako sa Philippine Consulate, sabi niya, hindi ka pwede. Wala kang naturalization paper. Pero hindi po natin alam kung anong gagawin ni Trump eh. Ang predictable po yung taong yun. Baka sabihin niya na kailangan ma-deport din ng mga yan. Buti may bahay na ako dito. Baka maging kapitbahay niyo ako someday. Meron po kami bahay sa Amerika. At ewan ko kung ano pong mangyayari sa mga anak namin. Kasama rin ba sila? Doon sila pinanganak eh. Si Joseph, isang beses lang siya nagpunta dito nung 7 years old siya. So meron pong fear. Pero ang sabi po ng Panginoon, do not fear. Fear the one who could send you to hell. Sabi po niya. Tandaan po natin na He is sustaining everything. He is permitting everything for our own good. Kung minsan hindi po natin maintindihan yan. But being the sovereign God, alam po natin na siyang lahat ang may control. Okay po tayo. Hindi po ba kapag dumating ang mga bagay na ito, kung minsan we start blaming, Ewan ko kung ginawa po ni John the Baptist ito, pero I sense that maybe he did in his mind. Di ba kapag may problema, dipit na tayo, we blame our mga asawa. Kapag may problema, pinapatong natin sa ating mga asawa, hindi po ba? Sa ating mga anak. Kung minsan sa church pa. Kung minsan ang pastor pa natin. Alam ko yan. Buti hindi na ako pastor. Mahal niyo ang pastor niyo, di ba? Amen? Bigyan po niyo ng raise. Alam ko, mataas ang sweldo niya, bigyan po niyo ng raise. Hindi po namin masabi yan sa mga kongregasyon, bigyan niyo kami ng raise. Dagdagan po ba ninyo yung pera niya? We blame everyone. We blame our parents. We blame the church. We blame our children. But we never blame ourselves. We don't take responsibility po sa ating mga problema. Ang sabi po nila, kapag ang tren pumasok sa isang tunnel na madilim na mahaba, huwag ka mag-panic. Trust the engineer. Alam po ang ginagawa ng inyenyero, di ba? Pumasok po siya dyan, madilim. Trust the engineer. Ang sabi po ni Hudson Taylor nung missionary pa siya sa China, sabi niya sa asawa niya, honey, we only have 25 centavos, but we have the promises of God. We have the promises of God. We need to come to the point in our life wherein we know we should walk by faith and not by sight. Sa akin po, it's taking 30, 35 years to fully understand that. Ngayon, mahina na yung tuhod. Mahina na yung balikat. Lahat mahina na. But praise God! I know, He will sustain me. He is responsible for everything. So, yung panahon pong ito, nawala ng pasensya dahil sa kagipitan, started doubting, he started to be fearful. At during this time po, he accepted encouragement po. Encouragement. Sabi po sa verse 2, and when John had heard in prison about the works of Christ, he sent 2 of his disciples. So,
Noong panahon pong ito, meron pong, kasama po niya yung mga disciples niya. Kailangan po yan, kapag nasa kahirapan po tayo, kailangan natin yung mga kapatid natin sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan po natin ng encouragement. Meron pong nagsabi na, if you flatter me, I may not believe you. If you criticize me, I may not forgive you. If you ignore me, I may not like you. But if you encourage me, I will never forget you. Totoo po yan sa buhay ko. Nung bagong Christian po ako, meron po kaming kaibigan na kapatid, Brother Michael, Sunday school teacher po ako. At that time po, wala na ako talagang pera. Biro niyo, one day binigyan ako ng $20. That was in 1985. Biro niyo, after 40 years, hanggang ngayon, natatandaan ko pa, I continue to praise the Lord because I remember I was encouraged po. Biro niyo, $20 lang yun, 1,000 pesos lang yun, di po ba? Pag Starbucks mo ito, sagli, mayari eh. Encouragement. Kailangan po natin yan. Kailangan na, you need me as much as I need you. We need each other po. We need to take time to encourage one another. Meron po kaming isang member, nung nagpapastor po ako, ang pangalan po niya ay Sarah. Si Sarah po ay sakitin. Mula nung galing sila sa Dubai, nung dumating na sa California, nag-umpisa yung sakit niya. Yung platelets po daw niya ay mababa. So, ang dami pong tinitake na gamot. And then, years after years po, nasa emergency siya. Iba-ibang gamot na yung binibigay sa kanya. Bigyan siya ng gamot na ganito. Pagkatapos may side effect, pagkatapos they will try to cure the side effect. Pagkatapos may side effect na naman. Finally, ang sabi niya, I will not take any more medicine. Nag-decide po siya na mamatay na siya. So, ako ang pastor nila, no po? Nandun daw po siya sa 5th floor ng UC Medical Center, San Francisco. Punta kami ni Mrs. Sabi ng mga doktor, mamamatay siya in 5 days. So, pagpasok ko po sa kwarto, nandun siya, nakahiga siya. Anong sasabihin ko? I think, tinanong ko miss ko, anong sasabihin ko? Kung ikaw nasa kalagayan ko, anong sasabihin mo sa kanya? Alam mo, mamamatay na siya in 5 days. Alam po niyo kung anong sinabi ko sa kanya? Sabi ko, Sarah, I don't know what to say. I've never been in that situation. Pero yung presensya namin is enough po to serve as an encouragement. Kung minsan po, hindi na tayo dapat magsalita pa. Just being there. Amen po ba? But we know it takes time to do this ministry. Meron pa pong isang sitwasyon. Ang pangalan naman, Cherry. Tinawagan niya ako, dati niya akong pastor. Ang nangyari sa umagang ito, nagdadrive siya sa papuntang trabaho. Nabangga siya. The way she described it, parang pinasukan niya yung red light yata. So, ang nangyari, tinamaan niya yung isang sasakyan, pagkatapos yung sasakyan niya na-totaled. Ang nangyari, ang insurance po niya ay
Liability lang, hindi po full comprehensive. So, ang nangyari po, ito kailangan bayaran niya yung tinamaan niya, walang pera siya, pagkatapos yung sa kanya pa. Tinawagan po niya ako, sabi niya, Pastor, ano pong gagawin ko? Kailangan niya ng abogado, wala naman siyang pera. So, pinuntahan ko po siya, at nag-stay lang po ako sa kanya. Ano magagawa ko, kundi lang magpunta at just bear. Just being there. Hindi po ba ang sabi ng Panginoon sa Galatians 6:2? Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Yung ibang translation po, ang sabi, carry one another's burden. Yung word na carry po means to lift. Alam po, this is in the imperative mode. Command po ng Panginoon ito sa atin. Bear one another burdens. Yung carry is to lift. We need to lift each other's burden until mawala na po yung burden. Yun po ang command ng Panginoon. Kailangan ko po kayo at kailangan din niyo ako. We need each other po. Hindi po ba ang sabi ng Panginoon, ang church po, ang katawan ng Panginoon is composed of many parts, hindi po ba? May mga mata, may mga paa, may mga kamay. At ang kamay, hindi pwedeng sabihin sa paa na hindi kita kailangan. At ganun din, yung paa, hindi niya pwedeng sabihin sa kamay na hindi kita kailangan. Ang totoo, ang sabi ng kasulatan, yung mga mainang parte ng katawan natin, binibigyan natin ng special attention para walang division po sa iglesia. So po, it takes at least 3 things to be an encourager po. Sometimes it takes money, Kung minsan it takes perspiration, but definitely it takes time. Nakikita po natin yung mga disciples ni John dito, that they were with him during this difficult time. We need each other po. Meron pa pong isa. During this time po, we actually heard from the Lord po. Sabi po, ang tanong ay, are you the coming one or do we look for another? Jesus answered and said to them, go and tell John the things which you hear and see. The blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear. The dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them. So, sumagot po ang Panginoon, pero patuloy pa rin po yung niya. Hindi pagbisita. Hindi po siya nagpunta doon. Pinasundo po, o sinugo niya yung mga disciples niya. Sabihin mo sa kay John, ganito ang nangyayari. Yes, I am the one, I am the Messiah. The lame are able to walk, the blind are able to see, the lepers are being cleansed, the gospel is being preached. Yes, I am the Messiah. Pero siguro, ang sinasabi ni John, what about me? Hindi pa po nag-iiba yung sitwasyon niya. Malaki po ang respeto ko sa mga kababaihan. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Nung lumalaki po kami dito sa Mabalacat, iniwanan po kami ng tatay ko dahil of economic condition, nagpunta po ng Amerika. So, hindi ko po kilalang tatay ko habang lumalaki kami, pero ang nanay ko, she raised 4 boys po.
Nung nakilala ko po ang tatay ko, mag-graduate na ako ng elementary. Amer. Alam po ni Kong Imer. 4 kami. Pagod na pagod ang mother ko. Talagang, hindi po kami iniwanan ng mother ko. Hindi po sumama sa ibang lalaki. Ewan ko kung anong ginagawa ng tatay ko sa Amerika, pero huwag na po natin pag-usapan yun. Pero ang mother ko po, talagang nakatutok siya sa amin. Hindi po kami nawalan ng pagkain. Kahit nangutang lang siya sa mga nagtitinda dyan sa palengke. Ang sabi po ng kasulatan, though a mother would leave her infant, for me that's impossible po sa mother ko. She will never leave us. She did not leave us. Pero ang sabi ng Panginoon, if a mother leaves her infant, I will never, never leave you. Nakikita po ba niyo yung emphasis? Sasagutin po ang ating kahilingan ng Panginoon the best way. Ang ginawa po niya ay pinahintulutan po niyang mamatay si John. Hello? Hindi po yun ang in-expect niya. Pero the Lord decided that ito po ang the best. I'm gonna take you home. Sa Panginoon po, that is the best thing. And I think, as we grow in our Christian life, alam po natin, we're looking for this day. Alam po niyo, darating ang panahon. We all know this. We talk about this from time to time. Meron po tayong appointment sa kamatayan. Ako nga po, I'm 70. Wala na akong ba noon, be? 76 or 75? 75 na po ako. I know na hindi na po ako mabubuhay for another 15 years. 75 plus 15, ilan ba yan? 90. Tatay ko, namatay siya nung 86 siya. 19 din na po ako, magna-90. So siguro mga 10 or 12 years na lang, ano? So, better get used to me now dahil mamamatay na po ako soon. Sabihin ko po sa inyo, I'm looking forward in meeting with the Lord. Ang sabi ko kay Lord, take me anytime. Kapag hindi po niya ako pwedeng gamitin, ayaw niya po gamitin, take me home. I'm ready. I'm looking forward po. I'm looking forward for death. Sabi ko sa misis ko na yung savings natin dito kapag wala na ako, alam mo kung paano mo. Ang sabi po ng Panginoon, precious daw sa Kanya kapag umuwi na tayo sa Panginoon. So, kung ano man po ang yung kinalalagyan ngayon, we need to trust the Lord po. Yes, we will be impatient. We would begin to doubt. We would begin to be fearful. We may have encouragement, pero at the end po, the Lord will prevail. Yung 2024 po was full of challenges, hindi po ba? If we look back in the year 2024, naging tapat po ang Panginoon Jesus. Amen po ba? At itong 2025 is going to be the same. Maraming problema ang 2025. Alam po nyo yan. At marahil sa time na ito, you will lose patience. You will begin to doubt. You will begin to be fearful. You will accept encouragement, but at the end po, the Lord will prevail. It will give you the best no matter what the situation is. Happy New Year po.
Purihin po ang Panginoon sa mensahe na narinig natin ngayong umaga. At ngayon po, dumako po tayo sa pag-welcome at mga announcement po. Parang ang lungkot po ng itsura natin. Yan po, pag-welcome po ng ating mga bisita ngayong umaga. Meron po ba? Wala po kasing nabigay na papel. So, yun po. Mga bisita po natin ngayon is sina Pastor Joe po at saka yung asawa niya at saka si Tita Nina. Mga announcement naman po natin. Ito po. Opportunities to serve po next Sunday. Ito po yung Thanksgiving Sunday natin. Wala pong naka-assign dito pero may program po ito. Breakfast in Church sa church na rin ito. Mga ushers po natin is sina Brother Ed Yusi, Sister Jen Garcia, Brother Zach De La Cruz. Mga personalities naman natin for today, mga money counters po is sina Sister Kay Dungaw and Sister Alicia Joy De La Cruz. Mga maghuhugas po ng plato is sina Brother Jericho Tabang, Brother Jam De La Cruz at saka si Sister Kit Medina. Mga naging nursery keepers po natin is sina Sister Precious Atienza and Brother Jem Mendoza. Tapos mga solid ministries po, ang ating worship service every Sunday at 8:30 a.m. Ang Sunday school after morning worship, kung wala man pong tayong Sunday school, ina-announce naman siya after ng worship natin. Prayer meeting po every Wednesday at 7 p.m. Ang choir practice din po is every Saturday. Sa lahat po ng may heart na kumanta or maging part po ng choir, pwede po nating i-approach si Pastor Roy para mapag-usapan kung ano yung mga schedule. Pero every Saturday po ito, 6 p.m. Yun nga po, yun, announcement Thanksgiving po sa next Sunday. Class BMO First Quarterly Fellowship sa Kalulot Baptist Church on January 25 naman po ito. Mga birthday celebrants po natin this coming week. Sa January 15, si Brother Joward Claudio. Sa January 16, si Salmer Claudio po, nasa ibang bansa. Sa January 17, si Sister Evangeline Manyo. Sa January 18 naman po is si Brother Ramon Garcia. And then meron po tayong mag-anniversary bukas to, no? January 13, sina Brother Marvin and Kim Galang po. And sa lahat po ng nanonood ngayon sa live or sa mga gustong mag-visit sa ating page, meron po tayo sa Facebook, Solid Foundation BC. Yun po yung pwede nyong i-search para makapanood kayo ng live natin. And kung meron po bang ibang announcement from different organization, wala po ba? Sige po, kung wala po, kantahan po natin ng happy birthday ang mga mag-birthday. Sige po, purihin po ang Panginoon. Sabi nila, nag-retire na si Pastor Joe, pero I believe the contrary. He's getting better sa kanyang preaching. No? Amen. Hindi pa po kayo mamamatay agad, Pastor. Marami pa po mabibless sa buhay ninyo. Paalala lang po, next Sunday will be our Thanksgiving celebration at kagaya ng kultura ng church, kanya-kanyang ano man tawag na, baon tayo. Yung best na alam nyong iluto. Parang pag-share ng ating best na paboritong dish. Sa next Sunday na po ito. Sa mga kapatid, sana naman wag maging dahilan yung, sabi nga ni Pastor, hindi tayo pare-parehas ng kinakaharap. Minsan talagang wala kang madala. Alam ko, magdadala tayo lahat, pero baka naman meron na sa ating kalagitnaan ngayon na walang madala sa Sunday.
Hindi po dahilan yon para hindi tayo makibahagi. Ang pasasalamat ay pasasalamat ng buong iglesia. Magbabaon yung iba ng higit sa kanilang sarili. So, ang mahalaga, sama-sama po tayo. And I am encouraging you to come and witness a different format of worship. Alam na natin ito, ginagawa natin siya every Thanksgiving. So, paghandaan po natin, 8:30 pa rin ang start natin next Sunday? Asan ang program committee? 8:30 pa rin ang start natin, kahit na Thanksgiving, and then diretso yon sa ating lunch fellowship. We'll not be having our ordinary breakfast. Instead, we'll be having our lunch fellowship this coming Sunday. On the 19th, January 19. Yan. Ano pa ba yung gusto kong i-announce? Patuloy nating ipag-pray, mga kapatid, yung ating area na ipinapanalangin sa Lower Makapagal Village. Hindi masyadong maganda para sa tingin ko yung nangyari nung Sunday, pero wag tayong masiraan agad ng loob. Patuloy lang tayong manalangin. Kung hindi yun ang ibibigay ni Lord, magbibigay siya ng iba. But for now, let us concentrate praying for Makapagal Village area. Doon sa Lower Makapagal, actually, ito po yung pangalan ng lugar na pinupuntahan ng ating mission team. Patuloy natin siyang ipanalangin. Sa mga kapatid na magbe-birthday this week at magdiriwang ng kanilang anniversary, may God bless you all the year through. Sabi niya, no? Parang 365 days of blessing ahead of you this coming 2025. May Sunday school po tayo. Pagkatapos ng ating worship, pagkatapos ng ating breakfast, tuloy tayo sa ating mga Sunday school departments. Tayo pong lahat ay tatayo at tayo ay pagpasalamat. Tingin natin ang bendisyon ng Diyos sa ating pansarang panalangin. Sa aming naging bisita, kayo man ay second or third time na nakasama po namin, patuloy naming panalangin ang pagpapala at pag-abot ng Diyos. Anuman ang ating kinakaharap, kasama natin ang Diyos na haharap sa 2025. Let us pray. Amang Diyos, salamat po sa iyong minsan pang pagpapaalala sa amin na dahil kasi sa aming mga nagiging karanasan, minsan nagkakaroon po ng pag-aalinlangan sa aming mga puso na humahantong sa pagka-discourage. Nagpapanik kami, nagkakaroon ng takot, nagkakaroon ng pagdududa. Pero salamat po, hindi lamang sa meron kaming mga kapatid na kasama, hindi lamang sa may lakas pa kami, at meron pa kaming mga tinatangkilik na pwedeng gamitin. Ang pinakamalaking pagpapala na alam naming pwede naming harapin ang taong ito ay dahil kasama ka po namin. Ang Diyos na kailanman ay hindi magbabago. Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Kung kaya nga patuloy naming niyayakap ang katotohanan ito na kayo ang nakakaalam ng pinaka-best para sa amin. Kung kaya't buong tabang namin kakaharapin, hindi dahil likas kaming matapang, kung hindi dahil sa lakas at sa katalinuhan at sa kaparaanan na ipagkakaloob niyo po. Sa inyong biyaya at habag, alam naming mapagtatagumpayan namin anumang hamong idadala ng taong ito na 2025. Nagpapasalamat po kami sa iyong anak na ginamit upang maihatid ang mensaheng ito sa amin. Patuloy naming panalangin ang iyong pagpapala, ang iyong bendisyon sa kanyang ministeryo, una sa kanyang pamilya, at sa mga iba-ibang aspeto pa ng paglilingkod na patuloy niyong binagkakatiwala sa kanya. Gamitin niyo po at patuloy na bigyan ng bunga ang kanyang paglilingkod at pagpapagal para sa inyong kalwalhatian. Salamat po sa buhay ni Pastor Joe at ng kanyang buong pamilya. Salamat po sa kanilang patutuo na nagsisilbing patuloy encouragement at hamon sa amin na magpatuloy tumingin, hindi lamang sa problema. Higit dito, tingnan ka po namin ang nagpasimula at nagpapatatag ng aming pananampalataya. Sa iyo po ang lahat ng aming papuri, ang aming pasalamat.
Ikaw na makagagawa ng higit kaysa alinmang pwede naming isipin at hingin. Sa iyo lamang ang kalwalhatian sa pamagitan ng iyong iglesia at ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.